Good evening po. I'm Monica Nas from Fatima po. I'm a student nurse here to conduct po return demo for yung from bed to chair. Tapos from chair to bed naman. This is yung assistance po natin para sa mga wheelchair patients po na kulang po ng strength or nanghihina to stand up and walk on their own. Okay. So, first po, usually yung ginagawa dito kasi, titingnan muna natin sa medical records nila kung which part po ng katawan nila yung nanghihina. So, kunwari na lang may medical records ako, titingnan natin. So, from what I can see, I think, yung right leg po ni patient is nanghihina. Tapos, yung left leg niya naman yung may strength. Pero syempre, mas maganda pa rin kausapin ng si patient para aware sila kung ano yung gagawin natin. Tapos yung next naman po, para mas alam natin silang i-handle. Okay po, ma'am? So, ma'am, just making sure lang po, what is your name? Joy po. Tapos, next po, kunwari po may, siya dito, may wristband of identification. Another way para malaman natin na patient talaga natin siya. Sige. So, ganito may gagawin natin, ma'am. Tanaas po kita from yung madalito niyo po. Support po kayo, tapos uupo kayo. Slowly kung kailangan nyo. Tapos, ito naman po, idadanggal natin dito. Slowly lang rin. Take your time. Tapos, papupuin po natin kayo dito. Para i-assess po kayo dito. Sige. Kita po. Isensya lang po, ha. Okay. 1, 2, 3. Hindi naman po kayo nanghihilo. Sige, magpapunod muna natin itong kumot niya. So, ma'am, yung paa niyo po ba? O pag, di ba po yung right po yung nanghihina? Feeling niyo po ba parang sumasakit or parang hindi niyo lang mabigatan? Medyo sumasakit. Hindi. Pero pag natatamaan po ba, hindi po masakit? Okay. Ito po, ha? 1, 2, 3. So, lagi tayo sa tabi ni patient. Para kung parang, yun nga, parang feeling niya nanghihina siya, baka bigla yung legs na mag-buckle, nandito tayo para alalayan sila. Next naman, hayaan lang natin siya magtanggal ng ganito. Kasi may chance po kasi na nabigla po yung, utak niya, feeling niya, nahihilo, para mag-adjust. So, kung po binigyan na po na si patient ng few minutes para mag-adjust. Okay, pwede niyo po ba yung i-touch niyo po yung floor po as much as you can. Scoot over niyo po yung bottom stick po. Yan. So, ginagawa po natin to para mas maisihan po siya mag sa chair tapos for balance po siya. Sige. Makayo po kayo tapos ito po kayo chair. Ibabalance ko po yung lagyan niyo po yung bigat niyo dito. Sige. Tapos, ay, ito pala. Buti na ito nakalimutan. Mas na lang po. Sige, sige ko muna pala yan. Ready po si patient. Pag po pala natin kalimutan na, in case po na gumalaw po yung chair, bigyan natin ng something na mabigat. O itong natin. Table. Sorry ma'am, ready na po ba kayo? Tingin nyo lang po ang carbon dito. Tapos yung bigat yung kasama. Okay, 1, 2, 3. So, ganun lang po.
Tapos, bibigyan lang po natin ng footstool for comfort lang po. Since hindi naman itong wheelchair. Tapos next po, ganito. Para sa comfort po ni patient, tsaka privacy. Itaas lang po ng kamay. Pataas lang po. So, ganyan lang po yung ano natin, from bed to chair. Okay, tapos yung next naman po. Okay, so continuation lang po from yung bed to chair. Tapos ngayon naman po, ibabalik na natin si patient. From chair to bed naman. So first muna, alisin muna natin ito. And erase na lang natin yung bag kanina. Hindi ko agad yan discuss. Agad din ibabalik si patient. Sige. Wait lang po ma'am. Sunod ko lang po itong waitress nyo. Sige. On the count of 3. Hawakan ko po ito. Tapos yung parang kanina po, nakasablay po kayo ganyan. Tapos, doon lang po tayo sa bed ulit. Ready? 1, 2, 3. So, ma'am, malakas ko na naman kayo, ha? 1, 2, 3. So, that concludes po yung bed to chair, tapos chair to bed natin. So, as you can see po, it is important talaga that we stay close to our patient just in case nga po na malaglag sila. Nandito lang tayo para i-alalay sila. Tapos lagi po tayo close to their kung saan pa yung part na parang maglilin po sila. Or yung bigat po nila masupport. Sige, yun lang po. Thank you po.